Good morning mga ka-AgriTV, good morning mga ka-pets, and welcome sa Consult a Vet, your partner in pet care. Dahil nga po summer at kakaiba ang weather at temperatura natin ngayon, ipapaliwanag po namin ngayong umaga kung bakit nagkaka-heat stroke ang ating mga alagang aso. Iba-iba po kasi ang breed ng mga aso. Mayroong maninipis ang balahibo at mayroong makakapal. Yung mga rough and thick hair-coated breeds tulad ng Chow Chow, Shih Tzu, Golden Retriever, Alaskan Malamute, at yung mga Siberian Husky, yung mga balahibo po nila ay design para sa mga malalamig na klima. Pero dahil nandito na sila ngayon sa ating bansa, na isa pong tropical country, nahihirapan sila dahil sila po ay double-coated or minsan ay triple-coated. Hindi po nila nare-regulate yung init sa loob ng kanilang katawan at nakukulong yung init sa loob ng katawan kung kaya't sila po ay nahi-heat stroke. Pangalawa dyan, kakaunti lang po ang sweat glands ng ating mga alagang aso. Sa katunayan, sa research po, nakikita natin at napatunayan na ang sweat glands ng aso ay matatagpuan lamang po dito sa kanilang mga foot pads. At madalas pa, kapag makapal ang balahibo ng aso, natatakpan pa yung sweat glands nila na ito. Kung kaya't hindi nila nare-release yung pawis at yung init ng katawan ng aso. Hindi katulad po ng tao, di ba? Marami pong sweat glands ang tao at napakanipis lang po ng balahibo natin sa katawan. Kung kaya't nakakalabas yung pawis at nare-regulate natin yung mainit na temperatura ng ating katawan. Kakaiba po sa mga aso. Kung kaya't mabilis silang nag-overheat, nahihimatay, at nahi-heat stroke. Pangatlo po, ang tanging paraan po para ma-release nila ang init ay through panting. Ano po ba yung panting? Nakalabas po yung kanilang dila at sila ay humihinga ng mabilis. Dito po lumalabas yung init sa kanilang bibig, sa kanilang dila at sa kanilang ilong. Kung kaya napapansin niyo, basa yung kanilang ilong. Kapag hindi po nila yan nagawa, gano'n na naman po ang mangyayari at magkakaroon sila ng heat stroke. Isa po sa mga ituturo namin sa inyo ngayong umaga ay kung papaano natin kukunan ng temperature ang ating mga alagang aso. Gamit po ang tinatawag nating digital thermometer. At ngayon, sa aking harapan ay may instrument na tinatawag na digital thermometer. Yung digital thermometer po ay isang instrumento na kumukuha ng temperatura ng katawan ng tao at ng hayop. Dahil nga po pwede rin siyang gamitin sa aso, for sanitary purposes and hygiene, ginagamitan po namin siya ng cover probe. Bakit po namin siya ginagamitan ng cover probe? Dahil ang pagkuha po ng temperatura ng aso using the digital thermometer, pinapasok po siya sa loob ng rectum. Kung kaya't madudumihan po yung inyong thermometer kapag wala kayong cover na nilalagay. Ganito lamang po ang ginagawa. Pinapasok po siya dito sa cover probe na ito at inaalis yung cover at makikita nyo po dito, naiiwan po yung tinatawag na cover. Yan. So, meron na pong cover yung inyong thermometer at siya nyo naman pong pinapasok sa loob ng rectum ng inyong aso. Ano po ba ang normal temperature, body temperature ng inyong aso? Nagsisimula po yan at 38 degrees centigrade hanggang 39.4 degrees centigrade. Pag lumagpas po doon sa 39.4 at mapapansin niyo na umaabot na siya ng 40, may lagnat po ang inyong aso. Kung kaya't sa mga ganong mga pagkakataon, kailangan madala na po siya sa isang veterinary clinic
at malapatan po ng emergency procedures para po ma-save yung animal. Dahil kapag masyado na pong mataas ang inabot ng temperature, body temperature ng inyong aso, nagkakaroon na po ng seizures, nagkakaroon po ng sobrang dehydration at nagko-collapse na po ang inyong aso. Kasama na po dyan yung organ damage. On next week's episode, itutuloy po natin ang mga first aid tips para maiwasan nyo yung heat stroke sa inyong mga alagang aso. Lalo-lalong na ngayon pong summer. Reminders lang po to always bring your dog to a vet. Dito lang po sa Consult a Vet with branches at Tandang Sora Avenue, Quezon City, Capitol Hills Drive, Dahlia Avenue, Fairview, at Imos, Cavite Branch. Dito po sa Consult a Vet, your partner in pet care.